Isa na, sige pa. Sino pang verse, di ba? Wala, hindi mo na-record yung versikulo ko, Brother Ador. Ulitin natin mamaya. Para mailagay mo sa YouTube yun. Hindi, Ma, Sa dami ng sinabi, ibahin mo na yung verse mo. sa ha? dami ng sinabi, walang na-record. Sa dami na sinabi, walang na-record. Di bale, marami naman nakinig. Labing pito tayo ngayon, di ba? 21 na Opo. yan. Yang labing pito ngayon, yung 21 na nakinig sa akin kanina, mananatili yan sa kanilang mga puso. Tama si Brother Anthony, no? We believe Mm. by faith. Di ba? Mm. Yes. And Faith I live without, by faith yeah, too. faith Sino pa without work susunod? is dead. Okay, next tayo. Taas lang po kamay kung sino na ready. Ako po, Oh, si Brother ah, Robert. na- ang bagtas po ay nasa Mateo Mateo 5:14. 5, Sinasabi doon, 5:14. 5:14. 5:14 Apo. yan. Okay, go Ang ahead. bagtas ay nagpapaalala sa atin na sinasabi din na taguri ni Brother Mel Maldupa na ang asin at ilaw. Asin. Ngayon natatandaan natin sinabi sa bagtas ng Matthew Pwede ka na. 5:14, you are the Sino? light of the Anda mo na. world. A Ang city pakihanap mo hidden nga yung, cannot yung be. sa Bible, yung mga Mark 16:18. Tingnan mo. Mark Yan. 16:18. Okay. Sino pa? Okay. Ko, Ikaw, brother, si Brother Anthony, si pakinggan mo, si Sister Ruth. ang akong favorite verse aside from Matthew 6:33 is Proverbs 3:5-6. Proverbs 3, Trust 5 to 6. in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. God is so faithful when we travel, even to book a hotel, even to book a train. I always acknowledge God to guide me, and God is so faithful. He guided us in our travel. Oh. Okay, ulit yung Proverbs. Hindi ko naisulat. Proverbs, 3, 5 3, to 6. 3, 5 to 6. Thank you, sir. Thank you, sister. In all your ways, acknowledge him. Even in cooking, I always acknowledge God to guide me. I see. Ano bang karamihan ngayon tanong diyan, karamihan sa mga tao ngayon hindi nila ina-acknowledge ang God sa kanilang mga success, no? 'Di ba? Marami ngayong mga tao hindi nila akala nila sarili nilang gawa, akala nila sarili nilang knowledge. 'Yun ang isang nagiging problema ngayon. Kaya dapat tama sa Sister Ruth na in all ways, lahat ng bagay ay kailangan always God ang ating ina-acknowledge. Tama ba? Everything, di ba? Kaya minsan pag nakakausap si Sister, Sister, tawag to, Sister Ruth, sabi niya, to God be the glory. Di ba? Pag any accomplishment natin, paborito niya, to God be the glory. Amen? Tama ba yan, Yes, Sister Ruth? yes. Amen. Even Hmm. David is always acknowledging God. He is always thankful to God. That's why David became the man of God's heart because he Hmm. always thanked God in all his ways. Hmm. Okay. So, what else? Sino pa? Yung verse nyo? Si Brother June muna. Brother June, sunod si Brother Thank you po, Tiope. Brother Allen. Yung verse ko po ay John chapter 10, Dito ay Rabalin, may dagdag ko to. Nasing ako dito verse na lang. 11. Sinulat na ni Brother Allen. Sige. June. John Brother June. chapter 10, verse 11. I am the good 10. shepherd. The good shepherd lay his life to his sheep. Si Jesus yun eh. Ship. Ang mga ang pastor, ang tunay na pastor, binibigay ang buhay sa iglesia. Yung ibang pastor, hinahanap buhay ang iglesia. Yan ang sabi ni Lord. I am the good shepherd. Sino? The good shepherd gave his life to the church
to the sheep. Pero ang shepherd ngayon, iba, hindi binigay ang buhay ang iglesia. Hinahanap buhay ang iglesia. Kaya warning ni Jesus yun sa atin. I see. Yun na po. Okay. Okay. That's good. Hello, Brother John 10:11. Ganda yun. Apo, John Apo. 10:11. I am. Yan, sabi ni Jesus, I am. I am. Okay. That's good. Thank you po. Salamat sa kabusugan ng spiritual life. Sunod po natin to si Sister Malu. Baka po meron ng nakapili na ng verse. Sister Malu. Sister Dina. Wala na si Sister Dina. Pwede po Dito. kayong Sino na dito? Ako. Dina de Jesus. Sister Dina. Okay, ano yung paborito mo ng daw to? Sa akin, Matthew 28:19 to 20. 19. Go ye therefore and preach the gospel of God. Alam na natin lahat yun, di ba? Mabigat Kaya yan. mabigat ko yan. Kasi yun yung yun yung nakagisnan ko ng ginagawa ko sa church. Kasama ang Amen. tatay, paikot-ikot kami sa iba-ibang church. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa ko. Kasi yun yung obligasyon at tungkulin natin na hanapin ang mga kaluluwang wala pa sa Panginoon para mabautismohan siyang kasama natin. So, yun ay hindi lang utos, kundi obligasyon pa natin na gawin ang mga dapat na inuutos sa atin is to preach, di ba? Sama natin kailangan to preach. Kasi maraming tao na wala sa kanyang pangalan. Sabi pa nga dun sa Matthew 15, kung every branch in me that does not bear fruit, he takes away, di ba? So, kailangan natin, magbunga talaga. Kundi, alisin tayo sa puno, di ba? Kaya alis niya tayo. So, yun yung tungkulin natin. Kailangan yung mga sanga daw magbunga. Tayo yun di ba? Isa tayo sa sanga na kapag hindi tayo nagbunga aalisin din tayo sa puno. So, gawin natin ating tungkulin. Huwag natin pabayaan yung paghahayo ng salita kasi yun yung paraan para mahanap yung mga kaluluwang naliligaw. Yun lang po. Amen. Maganda. Mabigat na bersikulo yan. Mabigat na utos. Bukas ako mag-i-evangelize. Bukas may evangelism kami. Ako at sa palengke pa yun. Sa palengke. Oo. Yun ang best way, best na lugar yon, yung palengke. Oo, sa palengke. Yung iba-Bible ko, mismo sila din yung nag-open sa akin na magpa-Bible. Ganda yun. So, Sister Malu, ano paborito mong bersikulo sa kabila ng 37 years ka na sa Church of Christ? Ano po? Yung Galatians 22. Ano? Galatians 22. Galatian? Opo, 5:22. 5:22. Balit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. So yun po, lahat bilang isang tunay na Kristiyano at mananampalataya sa ating Panginoon, dapat makita po sa atin yung sinasabi dito na bunga ng Espiritu. Yun lang po. Mabigat. Thank you po. Maganda po yan sa isang mag-asawa. Sa lahat. Kaya kinakailangan talaga hanapin mo Kristiyano. Si Brother Teope. Brother Teope, ikaw naman. Ano? John 14:6. John 14:6. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one cometh unto the Father except through me. Amen. Yan yung dahilan kung bakit nagkakabigkis-bigkis tayo, lagi tayong nagbabanding, lagi tayong nagsisharing, dahil alam natin na walang ibang tanging daan kundi si Jesus lamang. Magpatuloy tayo sa pananalig at paglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po. Amen. Brother, na-record mo na ba yung sa akin, Hebrew 11:1?
Sa katapusan ka, Brad, para siguradong recorded. Para marinig sa YouTube yan. Importante Uulitin ko marinig. rin yung sa akin. Ulitin nyo yung Actually, mga hindi Brother naka-record. Charles Villar, anong Yung mga paborito hindi mong verse? na-record, kasi pag tinignan mo yan sa YouTube at naalala, kasi malaking bagay yung mga bersikulo nasa sa ulo natin, naalala natin eh. Oh. Si Brother, ano naman, sino? Si Brother Dave Cahudon, tagal magbuklat eh. Charles Villar. Charles Villar. Kung hindi pa ready si Brother Charles, ito si Kahit po Moon, Brother Moon, ready na to eh. Basta volunteer po, magtaas lang ng kamay. Pero yung mga iba, walang video eh, walang connection. Yeah, Philippians 4:19, Colossians 4:19, tama, Philippians 4:19. 4:19? Okay, Colossians. Philippians. Philippians? Okay. 4:19. Philippians. That my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. So this is the promise of God. Sabi niya rito, He will supply not some, yung sinabing some or little, but sabi, all your need according to his riches in glory. So ang sinusupply lang sa atin ng Panginoon, yung need natin, hindi yung wants. Lord, parang yung shell supply, naging air supply. Ano? Yeah. Air supply. Si Brother Charles Villar, anong verse mo may share, Brother Charlie? Wala naman siya rito sa picture ah. Hindi nga, nakaano siya eh. Dito ako. Oh. Dito ba? Sige, Brother Charles. Di ko alam kung anong verse, but God said, Jesus said, don't worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. Oh, okay. Don't worry about tomorrow, for tomorrow is never come. Will take care about themselves. Yeah, don't worry about what will you eat? Hindi. Saglit. Taga. Hanapin natin yung verse na yon. Punta tayo sa Google. Don't worry about the things. Sa book of Matthew. Matthew 6. Matthew. Yeah, Matthew 6 yun. Bahala na si Batman. Just look at the Bible Getaway, Google. Don't worry about the things that you will need for tomorrow. No, don't worry about tomorrow. Parang si Garth Brooks, may tomorrow never come. Parang kanta yun. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will take Matthew care of itself. 6:34. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Maganda version. Ganda yun. Kasi yan ang nagkakaroon ng stress natin, kapatid. Marami na stress eh. Nagkakaroon ng mga anxiety, mga problem na about tomorrow. Yung tomorrow, yung ngayon nga lang, nahihirapan na tayo, mag-worry ka pa about sa tomorrow, di ba? Di kasi salitang huwag magbilhanan ang inyong mga puso kung ano ang inyong kakanin at inyong dadampin. Yeah. Hindi naman kasi literal yun. Ibig sabihin nun pwedeng literal yun, pwedeng spiritual, hindi naman pwedeng magkulong ka sa loob ng kwarto mo at may darating na damit at saka pagkain. Hindi. Kaya nga sinabi na faith without work is dead eh. Tama. Saka nabanggit din ng Biblia, di ba, na bawal ang tamad? Tama ba yun, Brother Robert? Nabanggit man ng Biblia, bawal ang tamad? Kaya nga, tumulat tayo sa mga langgam. Sila. Oo nga, langgam. Mas matindi yung mga langgam. No. Pag umulan, nagtatangkap na ng foods. Kaso pag inabutan sila ng ulan, kasama sila sa baha. Napag-iipunan naman nila. Okay na rin si Brother Dave. Brother Dave, okay ka na? Nag-sign up. Yung favorite Bible verse ko, Mark 16 verse 18. Na hipuin nyo o ipatong nyo inyong mga kamay at sila'y gagaling. It's very effective kasi yan ang calling ko, yan ang gift ng Holy Spirit na natanggap ko. Ngayon, this week lang, makinig lang about isa. This week lang, na-experience kong pulikatin itong
itong hita ko. Ngayon na alam ko naman yung ibang mga pressure points, ano ang pipindutin. Kung makikita nyo yan sa lugar na to, ito, makita yung yung ito sa lugar na to na hawak ko, nakikita niyo yung thumb ko. Yan ang pinindot ko ng matagal. Matagal. Tapos, kusang nawala yung sakit. Yung pala, yung may may pressure points number yon. Nakalagay ST 33 yata o 35. Pero hindi, yun yung sukat magmula sa tuhod, mga apat na daliri pababa, yun ang ST means stomach. So something sa stomach ko na hindi siguro natuna o naparami ako ng kain ng either matamis o chocolate or alimasag o may pasas, something na hindi ako natunawan, kaya sumakit. Kasi nangyari na yun sa akin noon pa. Nung naman na yung natulog ako ng busog na busog. Kaya nung banda rito, tama kung makita yung camera. Banda rito so may sa may ankle na to, makikita nyo diyan. Yan ang diniinan ko ng matagal. Nung makita ko yung pressure point niya, abdomen ang nakalagay, ibig sabihin, natulog ako ng hindi natunaw yung aking kinain. Ngayon, sa pamamagitan ng kamay natin, na gagaling tayo at the same time. Yun din ang message ko kay yung sino ba yung nag-message kanina? Hindi ko alam ang pangalan kasi nakalagay A Galaxy something. Si Brother Robert, Brother Robert. Namamaga yung paa niya. Ipatong niya lang yung kamay niya doon. O kaya kung sinong mga kapatiran na nandoon, ipatong lang yung kamay niya doon. Ang sabi sa namamaga ba yung paa mo, Brother Tiopi, dahil sa aksidente o sa meron kang ginawang iba? Na-aksidente po sa Tagaytay, kasama ko si Brother Armel, na-aksidente ako, nadulas. Kaya sabi ni Brother Dave, siguro i-try naman natin wala namang mawawala. Ihawakan nyo yung mga pressure point, then mag-pray kayo. 'Di ba? Tama ba yun, Brother Dave? I-pray nyo. Ipag-pray nyo na rin. Tapos kung ipatawag ang mga matatanda sa iglesia upang ipatong nila ang kanilang mga kamay sa mga affected area. Brother Dave, yung sciatica, may sciatica nerve kasi ako. Saan ba yung pressure point niyan? Ang pressure point niyan nandito sa may sakong. Sakong? Ito, kasi itong lugar na to, yan ang pressure point ng sciatic. Kung pwede nyong gamitan nyo ng knuckle nyo o kaya Jolen. Alam nyo yung Jolen? Yung bilog yan. Saan yung banda sa bandang loob ng sakong o sa labas? O sa sakong mismo? Sa sakong mismo, ito. Yung tinuturo ko na. Yeah. Yung tinuturo ko na ito, yan. Yeah. Yan. Okay po. Ilagay nyo sa carpet yung yung Jolen, at least dalawa. Yun ang itapakan nyo. Kung masakit, wag kayong either nakatayo o nakaupo, pwede. Anong sakit yun? Sciatic? Sciatica. Anong cause ng sciatica? Minsan, sa akin kasi parang sa bigat ko siguro. Baka bumigat na naman ako kay ganun. So, alin na sumasakit sa'yo? Yung pisngi ng balakang. Ng bat. I see. Ang sciatica, yun yung pinakamalaking nerve na nagmumula sa paa papunta doon sa lower back. Kaya yun yung mga sakit ng mga laging nakatayo saka laging naglalakad.
Ayan. Kasi on Saka, history, ang ano yun, nakatay. ang pressure point, ang tunay na, ang pressure point lang talaga nun, yung nasa sa sakong. Sa Doon, okay. pwedeng may, ano yun, gumaling siya, ganun. Okay, thank you po, Brother Dave. Brother Dave, ano naman ang kagamutan sa mga rayuma? Ipatong na rin ang mga kamay. Di ba, may rayuma sa kamay, may rayuma sa siko, may rayuma sa tuhod, may rayuma sa balakang. So, natural bang red meat, natural bang mga sakit 'yan? Hindi kasi maring may pinanggagalingan yung pagkain na bawas sa inyo. Okay. O inumin Ano na natin, bawal sa sabi nga ni Brother Dave, ipatong yung kamay nyo, not only sa pressure point, but also i-pray. I-pray natin, bukod sa group prayer natin. Kasi yung power nila, Pablo, noon, doon sa Acts 3:6, I have no silver or gold, but what I have, in the name of Jesus Christ, be healed. Diba? Raised. Yung sinabi niya doon sa lumpo, sa simbahan, di ba? Nangihingi ng pera, di ba? Yes, nagpapalimos. Pero yung mga apostol, may mga power sila nung kapanahonan nila, pero ngayon parang wala na yata mga power ng Kristiyano sa panahon natin ngayon, ano? Holy Spirit. Prayer is powerful. Meron pa rin tayong power, hindi lang napapractice. Oo. Yeah. Hindi lang maunawaan yung mostly yung sinabi sa Mark 16:18. Diba? Na hindi lang napapractice. Kasi ang ginagawa natin, hipuin niyo po siya ng yung mapagpalang kamay at para siya ay gumaling. Pero kasi ang Diyos, ano siya spirit siya. Kailangan niya ng body heat. Yeah. Ang kamay yung kamay natin may init yan eh. Pero pag pinatong natin yan sa may sakit, yung talagang power ng Diyos, lilipat yan sa kamay natin. Tapos gagaling ang may sakit. Pwede. Kasi pwede rin mangyari yun. Kasi ang context po, binigay na sa mga doktor. Oo nga, tama. Tama si Brother June. Ano natin, Brother June, and then ibibigyan natin kay Brother Joey. Magsalita si Brother June muna. Brother June muna, si Brother June. Si Brother June, tama yung sinabi. Sa physical, delegated na yan ng Diyos sa doktor kasi ang doktor, servant of God din po yun. Ang mga pastor, sa ating spiritual accountability para sa kaluluwa nila. Nagko-confuse kasi, mayroong iba kasi nag-claim. Nasa Bible naman yun eh. Tama. Ang doktor ay servant of God, tayo servant of God. Huwag nating i-claim yung hindi sa atin para hindi magkakakonfuse. Kasi para sinabi ni Brother June, ang naglalaban na sa panahon natin na 21st century ay ang religion at science. Kasi parang ganito yan eh. Nung nagkaroon ako ng sakit sa liver o sa aking katawan, nung binabanggit ko lagi yung Acts 3:6 na sinabi ni Pablo na I have no silver or gold, but what I have in the name of Jesus Christ from Nazareth, be healed myself and my daughter. Nung nagkasakit din yung daughter ko, binabanggit ko din lagi gabi-gabi yung Acts 3:6. Parang gumaling eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Gumaling ako sa pamamagitan ng science. Kasi dumaan ako sa MRI CT scan, tsaka sa konting therapies eh. So ibig sabihin yung science and religion nag-combine sila. Yes. Dagdag po Sir Anthony, yung pong gift ni Brother Dave ay exceptional po 'yon. Ang norm po, ang mga may sakit sa karamdaman physical ay delegated yan sa mga dalubhasang nag-aaral. Pero yung pong mga exceptional ay hindi po yun ang maging roles. Opo. Kasi katulad ngayon, yung mga ultrasound, di ba? Yung mga laser na inimbento ng science ngayon, isipin mo yung cancer, napapatay niya ngayon. Di ba? Kung nagkataon hindi na imbento ng science yun, anong mangyayari dun sa ano? Pero depende pa rin kasi sa cancer kung anong klaseng Ganito cancer. na lang yan, kapatid. Pag hindi kaya ng science, ibigay mo sa Panginoon. Yun, hindi, pwede mo naman gawin yung brother na ibigay mo sa Panginoon eh. Tama ka, pero magkukumbine nga yung sa'yo eh. Kahit na mag-pray ka na mag-pray, tapos wala ka naman perang magamit,
para ipapagamot mo, Mm. medyo, ano yun very complicated yun eh. Kailangan Brother meron ka rin. Joey, saglit lang, Brother Anthony, Brother Joey. Ayan. Yun, nabuhay. Pagka tinitignan ko po ang pwede tayong bumalik sa sa Garden of Eden sa pandarayan ni Satan eh. Nasaan ka Ang pa, brother? standard talaga, Hindi ka namin nakikita. I'm a ghost. Ayun. Ayun. I still believe in God who created us. Amen. Amen. Prayer through prayer, science will be science. Psalm chapter 20 verse 31, sila, to help tayo, kaya ang mga bagay na ito na isulat, sabi sa 20 verse 31 ng John, nangyari ang mga bagay nito para magkaroon tayo ng pananampalataya. God will forever. He will be the same. No? Itong lupang katawan na ito, masisira talaga at we will go back to the higher level sa harap ng Panginoon. Ano man ang mangyari? Science is not the answer. Actually, ang science, hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Ang Diyos hindi na nag-aaral. Absolute yun eh. Pagka tinignan niyo ang science, may mga iniinom tayo 10 years ago na hindi na pwedeng inumin ngayon. May mga combination na silang natutuklasan na kasi dati nakakasira sa ginagamot mo ang puso, nasisira ang atay. Same thing din ngayon. And still, ang science ay developing. God is absolute. Kung sinabi ng Panginoon na magpatawag mo na matanda, punasan ng langis, yun ay kakaiba eh. Hindi maintindihan ng science yun. Pero sinabi ng Panginoon eh. Dumani nga si Pedro, yung balaban lang ni Pedro, gumaling na itinamaan ng di ba? Science will be science. It will be a help, but it will not replace God. It will not replace God. Tama na. Sige, pakonsulta ka. Ako, nagpapakonsulta eh. Wala na nga akong pambili ng gamot eh. Pero it will not replace God. Hindi, yung sinasabi, brother, yung sinasabi ng replace God, yung Holy Spirit, kasi nung umalis si Kristo, ang ating ko na Panginoon, muna kayo kapatid, si Brother Charlie nandito na. Okay. Sige. Hindi, yung Brother Joey, Brother Anthony. Asa si Brother Charlie? Brother Charlie, musta na? Mukhang madilim ang iyong paligid. Ako ngayon nakakamlay ang mga pag-asa mo. Ika'y madilim. Huwag kang mabahala, kaibigan. Mukhang si ano yun anong kanta yun, kapatid? I was requested to sing in the funeral service for the I am now thinking about, and I don't know if I need to sing sad song or happy song during the funeral service. Baka mag-iyakan yung mga Brother bisita. Charlie, kumusta na? Charlie, ayun itong ating Saan ka Brother ba? Charlie. Ayan. Kinukonek pa niya yung audio Connecting. Hindi pa siya marinig. Connecting yung niya. Habang Brother Charlie, habang kinokonek niya, tama yung lahat ng sinabi ni Brother Romero, Brother Joey, na Amen. Praise alam the nating Lord. lahat na bago umalis ang ating Panginoon sa Kristo sa mundo, sinabi niya, iiwan ko sa inyo ang aking espiritu upang siyang sumubaybay at mag-aliw sa inyo. So, siyempre, nawala na maraming kapangyarihan ng mga tao during the time ni Kristo. Maraming mga makapangyarihan. Ang 12 apostles, ang Panginoon, nagbubuhay ng patay. Pati si Pedro yata, bubuhay na rin ng patay during his time, Di ba? Hindi lang siguro naisulat. Pag talagang bumubuhay ng patay, dadalhin namin kay sementeryo ngayon. Di ba? Hindi, yung during the time ng mga apostle. Pero kasi sa panahon nating 21st century, saka sa science na di ba? Religion science na nakita ko yan nung dumaan ako sa CT scan, MRT therapy, nakita ko laser Brother Charlie, mukhang gabi yata sa inyo dyan O nagdadrive ka ba? Naglalakad? Nagdadrive ata. Di ba? Nagdadrive?
Kaya tama lang yung mga pinag-uusapan natin mga kapatid. With faith, di Amen, ba? amen. Yeah, with faith kailangan with work. Pag magko-combine lahat 'yan, magkakasama lahat 'yan Mhm. Pero siyempre, yung Holy Spirit, naramdaman ko 'yan, yung Holy Spirit na 'yan, mga kapatid. I am the living Amen. witness. Kaya hanggang ngayon nagsasalita ako sa inyo. Naranasan ko 'yan nung napunta ako ng Japan, ng China, ng Hawaii, lalo na sa Japan. Naramdaman ko yung Holy Spirit doon. Isipin niyo na makapagtrabaho ako sa US Army na Sa parking garage na si brother ano. Sige lang Anthony, brother Anthony habang wala pa. Ayan na. Pero ang hindi ko maintindihan nung nasa China ako, na umakyat ako doon sa ano ba yung ginawa ng China? Yung gate? Ano ba yung bundok? The Great Wall of China. Wall. Hindi, ang tawag doon the Great Wall of China. Sabi ng mga The Chinese, Great Wall of China. Yeah, sabi ng mga Chinese yung nandoon ako, if you climb any kind of level, 1, 2, 3, 4, kasi haba, taas Pag umakyat, alam naman ninyo mga Chinese, sobrang dami na superstitious, di ba? Pero siyempre, mga Kristiyano hindi naniniwala diyan Bihira naniniwala, di ba? Isa lang. Brother Charlie, hindi ka marinig. Ayan na. You're mute. Walang voice. Missionary ng Canada. Ha? Wapong missionary ng Canada. Ano bang lugar mo diyan, brother Charlie? Missionary siya? Misyonaryo siya? Nagpapayunir yata sila ng church sa Pioneering. Pioneering. Canada. Alberta. Sa Canada. Yung corridor. Corridor church. I see. But anyway, tuloy natin na alam natin tayo mga Kristiyano, isa lang pinapaniwala natin. Yun. Okay na, brother Charlie. Si Grace. Sister Grace. Grace Sulit. Ayuno. Hindi ko marinig ang boses mo, brother Charlie. Mahinang boses? Baka naman madaling araw doon. Anong oras na ba dyan? Hindi, parang yata sa East Coast Parang sa New York, no? Yung time nyo? Or tama. Chicago? Kabila. Baka either nga. Sa Chicago time or sa New York? 4 hours ang difference nila sa atin. Ha? 4 hours ba? Brother, next time pag nag-imbita ka, tanongin mo muna yung difference ng hours. Hindi, nag-change time tayo kanina lang. But anyway, tuloy natin yung pinag-usapan namin ni Brother Joey. Na ang mga Kristiyano, hindi naman talaga tayo naniniwala sa mga superstitious. Isa lang pinapaniwalaan natin kung ano sinabi ng ating Panginoon, di ba? Pero anyway, yung experience ko doon sa China. Ano mo muna yung Bible verse mo para hindi ko na-record kanina Ayun na nga, yung Hebrew 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pero mas magandang, kaya ayoko nag-i-English Bakit ako mag-i-English pag ako'y umuwi ng Pilipinas? Alam ba ninyo kung bakit? Bakit? Noong nasa Pilipinas ako, si Manuel L. Quezon nabuisit. During his campaign, he goes to puta ng English na naman ako. Nagpunta siya sa iba't ibang sulok. Nag-ano ka pa, nag-ay. I'm sorry. Nagpunta siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Nag-PI ka pa. Kapag nagpupunta siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sabi niya, ako talaga hindi ako mapakali. Tuwing nagpupunta ako sa bawat parte ng Pilipinas, hindi ako maintindihan ng mga Pilipino. Bakit? Why? Abay, porke Pilipino, hindi naman nakakaintindi ng Tagalog. Ang Bisaya, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Ang Ilocano, hibira Kaya sabi niya, I want to implement to have an English language is the second language in the Philippines. Tama po ba? Okay. Yan ang istorya. Kaya pero ako, pag umuwi ako ng Pilipinas, ba't ako mag-i-English? Brother Charlie. Saglit, Brother Charlie. Okay, meron na ba? Meron na, dito. May boses na, Brother Charlie, hindi boses mo. Wala, hindi tayo nadidinig Hindi, naririnig mo kami? Sabi niya, he sent something to the chat that he just came back from the meeting. And that is what is important that we saw him in the video, pero hindi nga lang tayo nakikinig. Bulag at pipi at bingi. I can't hear you. Sorry. I will use my laptop. Okay. Hindi, ang sinasabi ko, mga kapatid, bakit ako mag-i-English sa Pilipinas kung ako ay babalik?
But I can speak English, why not? Pero Of course, of kung course. natin kalilimutan yung sinabi ni Gat My Son o si Rizal. Ha? Ang sino mang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay matutulad sa isang malansang isda. Amen. Tilapia. Di ba? Pero Ayos Yan yung naman, tilapia nga Brother naman. Anthony, sa Spanish man niya sinabi yun eh. Pero tú no comprende, mi amigo. Tú no hablo. Yo no hablo el español, el cuago, el Salvador. Tú no hablo español. Diba? Mi Pero senyor. Siyempre, kung tawag niya sa church, ayan, nagsesermon ka. Okay? Bakit ka mag-i-English? Eh, mga nandun, puro Pilipino, di ba? Pero, siyempre, pag narinig ka naman nila na meron kang second language, medyo iba din ang tingin sa iyo. Hindi rin tayo magkakaintindihan, Brother Anthony. Kaso may Bakit? Bisaya, may Lucano eh. Oo nga eh, no? Kaya English talaga. Hindi, No ang, choice. ang common language, English talaga. English talaga. Pagka ang common language. Sinabi mo. Nung conventional sa Bisaya. Alam ba ninyo sa Hawaii? Ang sermon ngayon ay naka-live streaming na. Buong mundo na yon, English na ang maintindihan. Na-live streaming na yun. Pero Mandarin ang pinakamaraming maraming taong nagsasalita. Yung language, Mandarin. Ayun si Brother Charlie, oh. Okay na, Brother Charlie? Ayan, oh, handang-handa. Sige. Sige, go ahead. Ready na kami. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only from Canada, Brother Charlie. Amen! Okay. Amen. Alam ba niyo, dati akong host DJ. Tawag sa akin sa American DJ Tony M. Ladies and gentlemen. Anong tawag sa'yo? Giorno? Brother, Take it away, take it away. Take it away. Yun eh. Hindi pa marinig ang boses mo eh. Ayan na, Brother Charlie. Ang audio siya. Walang audio. Brother Ador, dapat pala ba? Yung audio niya, hindi. Baka sana yan sa speaker. Brother Ador, dapat pala mag-practice pala tayo sa English. Hindi na pala pwede Tagalog sa Pilipinas. Ang kanta na sa Pilipinas, Tierra Adorada, Rion del Sol Poclente. Pag nagsalita ka ng malalim na Tagalog sa Pilipinas, hindi nga maintindihan eh. Lalo pa yung mga kabataan ngayon. Oh, yeah? Oo, pag malalim ang Tagalog mo, lalo pa tayong mga first generation dito sa America, North America. Pagdating mo sa Pilipinas, siyempre salita mo, salitang ugat, ano pa rin, hindi rin maintindihan ang mga kabataan ngayon. Oo. Pilipinas. Yung pagbubulay-bulay nga, hindi niya. Tagalog ni Rizal. Pagbubulay-bulay, hindi alam ng mga bata eh. Ano ba ibig sabihin ng bulay-bulay? Ako nga, di ko alam yung bulay-bulay. Ano yan, bilo-bilo? Meditate. Oh, meditation. Meditating is word. Kasi kapampangan ako eh. Aliko-balo. Pagbubulay-bulay, pagbumuni-muni. Okay, as we speak. Muni-muni, ayan. Yan, narinig na, Brother Charlie. Naririnig ko na. Ayan. Ayun. Yan, nagkakat. Yung iba, pakimute. Okay, go ahead. Take it away, Brother Jerry. Take Hello. it away. Charlie boy. Kamusta, Charlie? boy? It's good. Depending champion tayo sa Metro Manila. Tayo nag-host and mahigit 200 mga pastor, 240 ang umatin ng mga attendance natin. Okay, Brother Charlie. Nakamute ka pa rin. Nakamute. Okay. Nakamute ka. Nakamute pala ako kanina. Nakamute. Ayan. Yan, okay. All right. Now we're talking. Go ahead, take it away, brother. We are we've been waiting for. Kumusta na, mabuti naman kami dito sa California. Pare, long time no si pare. Pinahintay mo kami ng matagal pare. Marami ka nang bayarin dito sa aming Zoom pare. Roberto Piope Molina, how are you? Yes sir. Okay lang po ito. Okay lang. Oh my goodness. Kasama ka pala dito sa grupo na to.
Matagal na pare, Ay, kaya pare may oo. bayarin ka na dito kay Lolo Ador pare. Makikinig kami sa sasabihin mo. Charlie, ano, bago ka mag-umpisa, ano mo muna kami dyan sa, ano, sa lugar mo, ang ginagawa mo. Ay, oo. Kuya Ador, thank you for the invite. At nag-usap nga kami ni Kuya Tito kagabi. Oo. At nagsabi niya, Charlie, you need to join that, ano. Sabi ko sa kanya nga, nagsabi na nga po ako na, ano na sasama ako. Anyways, Kuya Ador, dito sa, sa Canada, pumunta kami as missionary ni Grace. Oh, amen. 2008, 17 years ago. Ngayon, before that, doon kami sa Village is Kainta, nag-plant ng church, and for 22 years doon kami nag-serve. Oh, amen. Church planting, tapos nag-start tayo ng house church movement doon. And then noong 2008, yung isa nating church dito, Parkland Christian Church, ay kailangan nila ng tulong, kaya nag-move kami ni Grace dito 17 years ago para tulungan yung church natin dito. Ano din yun? Restoration Movement Church, Parkland Christian Church. Anong lugar nyo? Alberta? Dito po kami sa Red Deer, Alberta. Oh, okay. Marami bang snow dyan? Po? Snow? Ay nako, ano po dito? Tawag nila Frozen North. Wow. Frozen. Kasi nga kami ang True North dito sa lugar. Anyways, itong ministry natin dito sa To God Be the Glory, maliit na church itong inabutan namin, puro seniors. Puro seniors. Kuya Moncheng, magandang gabi. Evening. Oh, it's good to see you, Kuya Moncheng. Pero anyways, it's good to see you, Kako. Miss ko na yung natin yan. Living legend. Kuya Ador, yung naglipat kami dito, tinulungan namin yung church na mga 18 seniors. Sa awa naman ng Panginoon ay after 7 years ay pinalago naman ng Panginoon at nag-spread out na tayo dito. As of now, dito sa Canada, nasa 9 locations na po yung ating church dito. Amen. Ito po kasing Red Deer, kung titingnan nyo sa mapa, gitna ito ng Edmonton at Calgary. Wow. Yeah. Ang capital city ng Alberta is Edmonton. Mga 1 million yan katao. Ang Calgary naman ang pinakamalaki ang population, 1.6 million. Ang Red Deer, nasa gitna kami. Third largest city kami, ang Red Deer. Ngayon, Brother Charlie, saglit sorry to interrupt. Anong oras na dyan ngayon? Ang oras po namin ngayon dito ay alas 6:20. Oh. 6:20 po ngayon dito. Isang oras lang pala ang diferensya natin sa East Coast. Kuya Ador, nag-pull back West kami Coast. kasi di ba, Paul na? Oo. Nag-pull back kami ng 1 hour. The same din. Kagabi lang. Kaya nga pullback ang tawag, mami. Pullback ang tawag nun. Balik sa sa amin, balik sa normal. Kami naman daylight savings sa California, no? Sa atin. Nawala na tayo sa daylight savings. Nag-backward kami. Right now the time is 5:90. Used to be 6:19 dapat. Yeah. So nag-backward kami na 1 hour, which is good. So, Brother Charlie, sa pantanong, ano ba ang population ng Pilipino dyan sa lugar mo? Dito po sa Red Deer, ang Pilipino ay more or less siguro conservative estimate ko. Actually, hindi conservative kasi kausap ko yung mayor the other month. Nasa 12,000 plus na kami dito na Pilipino. Marami. Wow. Marami. 12,000 na po. Dito sa Red Deer. Dami Pero sa Calgary po, siguro easily nasa 45 to 50,000. Well, what about all over Canada? All over Canada? All over Canada po siguro, I would suspect nasa kami, in the vicinity of 500 to 600,000. 500 to 600. Okay.
So ano, Ang Brother pinaka Charlie, ano ba may ang share pinaka mong ano po, gospel ang ngayon? pinaka high Message. concentration ng Pilipino dito sa Canada nasa Winnipeg. Mm. Kina Kuya Rolando Paraiso, kina Rod Crispin. Mm. Kung kilala nyo, ang pinakamaraming Pilipino nasa Winnipeg area sa Manitoba. Oh. And that is Manitoba. like a 14-kilometer drive from here, from Red Deer. Malapit na. 14 lang? So, 14 kilometers? 14 kilometer. Kuya, sorry, mali ako, 14 kilometer. 14 hours, Kuya Doc. Hours. Oo, malayo yun eh. Nasa East Coast na yun eh. Yeah. Sa East Coast yun. Malapit na doon kina East Coast. Route. Katabi na po ng ng Wisconsin area doon. Wisconsin. Hindi ba, brother, hindi ba higpit ang immigration dyan? Ngayon po, Kuya, naghigpit. Oo. Yeah. Naghigpit na ngayon, di ba? Grabe ang higpit ngayon dito. So paano kang magiging Canadian citizen dyan? Kailangan po mag-permanent resident muna kayo. Permanent. Para din sa Amerika, 6 immigrant converted to US citizen. At least 5 years kang 5 years kang immigrant, 5 years kang para dito mayroon po yata 3 years residency requirement. Residence, okay. So na natin, Brother Charlie, before follow up sa mga question, makinig muna kami sa message mo para at least mapakinggan ka namin. We're so eager na marinig ka, kapatid. Yeah. Ano ba ang magandang spiritual thing na pwede mong i-share sa amin para mas lalo kaming lahat ay tumibay sa pananampalataya? Ay, nako, salamat po. Pwede po bang manalangin muna? Okay, sige po. Sige. Sino po bang pwedeng mag-pray? Nag-pray na po kami kanina pero okay lang po na Brother David Cahudo. Brother Dave, pray ka muna. Sige po, Kuya Dave. Mag-pray po kayo, Kuya Dave. Si Kuya David ba mag-pray? Yeah, Brother David, nakamute ka. Okay. Kaka-unmute ko lang kasi natataranta ako maglipat-lipat. Okay, tayo manalangin, Panginoon, na salamat at dumating si Brother Charlie Ayuno sa aming pag-aaral ngayon sa aming Zoom. Naway patnubayan niya siya, pagpalain at sabi niya na ituro ng Espiritu Santo ang kanyang mga sasabihin upang itong mga salitang ito ay aming mapakinabangan. Sa pangalan ni Jesucristo at pong dalangin. Amen. Amen. Okay, Brother Charlie, take it away. Okay. Salamat po sa pagkakataon. Siguro, briefly lang, i-share ko lang konti itong, about, sabi ko kay Kuya Tito. Kuya Tito, ano bang, share nyo? Sabi niya, Charlie, sa mga discipleship, sa ginagawa nyo dyan, siguro, in 10-15 minutes, gusto ko lang po i-share ito. Yung heart ko po talaga is about disciple making kahit na sa Pilipinas pa, alam naman nila Kuya Munching yan, nila makasama natin dito. I believe that the reason why God established His church is He wanted the nations to come to know Him. So the mandate of the church is the Great Commission, which is recorded in the first 5 books of the New Testament. Doon sa Matthew nga sabi, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. And lo, I am with you to the ends of the earth. And then sa Mark, ganun din inulit. The gospel of the kingdom will be proclaimed to all nations. And then sa Mark, inulit din ulit. Same, no? The testimony of the kingdom of God will be proclaimed to the whole world. And then sa John, as the Father has sent me, so I'm sending you. So sa Acts naman, you shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. So my personal conviction is that the main purpose why Jesus established His church is because He wanted all nations, no? Every tribe, every tongue, every nation to come to know Him. So in the heart of my philosophy as a servant of the Lord, bilang likod ng Panginoon, is to make disciples that will make disciples.
So, sa 37 years na po ngayon na naglilingkod tayo sa Panginoon, salamat sa Holy Spirit na gumagabay sa atin. Talagang ang focus natin is hindi lang to make disciples, but we are making sure that mga taong disciple natin, mag-make din sila ng disciple. No, dito sa ginagawa natin, you are not a success as a disciple maker if there is no third generation. So at least, the purpose is not only to make disciples, but to make disciples that will make disciples. And then number 2 is yung tinatawag nating raising up homegrown leaders. Dito po kasi naging, kahit sa Pilipinas noon, sa ministry natin sa Pilipinas, na-involve ako, kasama ko rin nga sila Kuya Tito. Malaking bagay na nagre-raise tayo ng mga homegrown leaders. Yung mga doon talaga sa, born in the house, trained in the house, and then, the culture of the house, malaking bagay. And pangatlo is occupying strategic territories. Kaya po kami, and then sa my ministry experience ko, it's important to emphasize that God is concerned not in the seating capacity but in the sending capacity of the church. So hindi lang po mahalaga na may uma-attend paglinggo at natutuwa na tayo na marami. Importante na nakukomission natin sila, na-empower natin sila para gawin din yung mandate ng Panginoon na Great Commission. No? So dito po sa experience ko, the last 37 years, maganda yung intentional yung discipleship. So 4 yung ginagawa namin dito. Kahit sa Pilipinas noon, you engage the lost, and then you establish them in the faith, and then you equip them for ministry, and then you empower them to make disciple that will make disciples. So very intentional po yung natin dito, disciple making process na sinasabi. Engage, establish, equip, empower. So in line with that philosophy po, intentional din yung ating pagtuturo na every disciple receive a deposit that needed to be discovered and then developed, and then deployment po ang ultimate goal natin sa bawat disciple. So kaya po tayo lumalago sa mga gawain, sa ministry, nag-spread out yung kingdom ng Panginoon dahil po naniniwala tayo dun sa 5D na yon. Every disciple receive a deposit that needed to be discovered, developed, and then deployment. Ma-deploy ang bawat mananampalataya. Because the Great Commission is not only for the pastors, evangelists, and teachers, and yung mga nag-graduate sa Bible College. Disciple making is for every believer. For every. Yun po yung ating challenge sa lahat. Every disciple receive a deposit that needed to be discovered, developed, so that you can be deployed. Deployment is the ultimate goal of disciple making. Maging bahagi ka, no? Hindi po natin ang tawag niya, kinukonsinte yung mga bench warmer na sinasabi. Na kailangan, Brad, ano bang ginagawa mo? Ano ba? Para matulong mo, no? Makatulong ka sa paglago ng Panginoon. So, lastly, may share lang po namin na yung movement natin through the last 37 years po ay parang parang habang tumatagal, mas marami po tayong natututunan. Naalala ko sa Villages po noon, nung nag-start ako, medyo trial and error talaga. Pero ang concept ko kasi ng ministry is the Book of Acts, New Testament. Kung titingnan ninyo, si Jesus, nag-start siya sa 12, tapos mayroong 72, and then mayroong 120 sa Acts chapter 1, and then mayroong 500 believers na nakakita sa kanya on his resurrected body, and then mayroong 3,000 na na-add, and then may 5,000, and then naka-influence sila ng city, and then the region, and then the whole Asia. By the end of the book of Acts, in Acts chapter 28, nasa 3 continents na sila Asia, Africa, and Europe. In the course of 30 years. Kaya ang philosophy ko sa ministry, pag ginawa lang natin yung pinapagawa ni Lord, the natural result is multiplication talaga, exponential.
Nakita ko po yan sa ministry ko sa Pilipinas. Nakita niyo naman yan na Kuya Mocheng. Masaya ang ginagawa natin dyan noon. Medyo umiiwas tayo sa mga kontrobersya dati dyan at nagpo-focus lang tayo sa disciple making. Dito sa Canada po, to God be the glory, we are expanding. We are expanding. Actually, at by the end of the month nga, pupunta kami ng Vancouver nila Kuya Tito dahil mayroon tayong inumpisahan na gawain doon sa Vancouver. So as of now po, dito sa Alberta, nasa 7 locations na tayo. Mayroon tayo sa Calgary, mayroon tayo dito sa Red Deer, mayroon tayo sa Sylvan Lake, sa Blackfalds, sa Lacombe, Ponoka, Wetaskiwin, and sa Edmonton. Ngayon, dito sa Vancouver, nag-umpisa tayo. Nag-umpisa din po tayo sa Montreal. Tinutulungan natin si Pastor Nestor doon. And then mayroon tayo sa Mexico, mayroon tayo sa Nigeria. And we are spreading. Also, nag-start kami sa nag-start po kami ulit ng 5 congregation sa Philippines. Tinutulungan po natin. So, yeah, siguro po, yun lang ang aking mai-share sa inyo na mga exciting news. Focus lang po tayo sa disciple making at pagre-raise ng mga leaders. And the Holy Spirit as our greatest resource and power, maraming magagawa through us. No? I don't know kung may mga tanong po kayo. Siguro, yan lang po yung mai-share ko sa inyo na exciting things na nangyayari. Medyo, praise the Lord. At we are winning souls, we are winning people groups, and also we are occupying strategic territories. You know? Thank you po. Yun lang po. Kuya, kung may mga tanong kayo, I can answer naman kung alam ko yung sagot. Brother Charlie, MBS graduate po ba kayo? Opo, ako po ay batch 1990. Oh, 1990. Pare, matanong lang kita, kailan yung balik mo dito sa Pilipinas? Kailan yung bakasyon mo? Pare sa January 10 ang alis ko dito sa Canada. So I will be in the Philippines siguro mga 1 linggo lang. Kasi pupunta rin kami ng may side trip ako sa Japan. Alam mo na. Bali sa kaalaman po ng lahat mga kapatid, si Pastor Charlie po ay ang napangasawa niya ay anak ni Prof. Solit, si Sister Grace. Yan po ay kabat ko po sa MBS 1990 si Brother Charlie. I see. We are very happy to know. Yung bunso ko ni yung bunso na anak ni Prof. Solit ang aking napangasawa po. I see. Amen. Amen. At least, so ganito, Kuya David, Kahuda, taga-Olonga po kayo? Yes, taga-Olonga po yan. Okay, kasi po nung nag-aaral ako sa MBS, napapasyal po ako sa Olonga po. Sino tinatanong niya? Si Dave, saka ako, at saka si Brother Anthony, taga-Olonga po. Brother Puntinares, Olonga po yan. Si Robert po, naabutan niya ako sa seminary. Abot tayo. Okay, so Mr. Puntinares, Robert. Yan Brad, ito lang ang ano bang mga Bible na ginagamit niyo kasi nidi-distribute kami ng Bible eh. We need that. Dito naman po sa Canada is we are sabi nga ni-utilize namin lahat ng mga translations. Oh, okay. Pero ngayon parang nag-adapt na yung generation ngayon parang mga Bible apps na lahat eh. Ang sa Pilipinas ngayon, ang isang ngayon nagte-trending yung yung Taglis na Bible. Oh, Taglis. Pinoy. Bible. Oh, Pinoy tawag doon. Pero maganda yung maganda yung Taglish na Bible, yung Bible na ginagamit ko, King James Version, Taglish eh. Oh, yun. Ay, galing. Meron na pa pala ganun, ha? Meron na. Hindi, tsaka galing to dyan sa National City Bookstore. Pinabili ko sa anak ko. Taglish Bible, King James Version. Kaya pag hindi ko kasi yung talagang English ng King James Version, malalalim eh. So pag hindi ko siya meron na ngayon New King James Version kung gusto mong hindi malalim. Dito po sa mga house church namin, lahat, halos 95%
Puro na mga cellphone ginagamit nila. At yung gateway ang ginagamit namin na ano? Oh, Yung tama. gateway. Yan din ang ginagamit namin, gateway. Actually, alam mo, totoo yan eh. Kasi ngayon kapag sinabi mong verse, pag pinindot mo sa gateway, talaga lumalabas eh. Oh, mayroon na po. Oh. Kaya kahit na hindi mo dala yung Biblia mo eh. Ay, dyan na Pero po lahat. Oh. sa atin, when it comes sa, kasi yung pag-mission sa Pilipinas, kaya na-create, Brother Chari, kaya na-create tong grupo natin, si OCP Lang Fellowship. Nagsimula to sa yung Bible translation. Okay. Kasi yung Magandang Balita 2012, nagkaroon kami ng conflict diyan eh kasi yung salitang Yahweh ginamit nila 5,214 times. Opo. Wala sa original text yun. Yung Yod He Bab He. Yung mas close pa ngayon sa Jehovah eh. Yod He Bab He. Ginalaw ng Waw He. So I am that I am is Jesus, before Abraham I am. Walang translation yun eh. Tsaka sa Acts 4:12, there's no given name under heaven. Walang binigay na pangalan. So it's not Jehovah, it's not Yahweh, it's not Allah. So kaya yung bumabalik kami sa ang Biblia 1905, 1978 at saka yung salita ng Diyos. So nag-sponsor kami ng Bible na yun. Tinatanggal namin yung MBB. Kasi sa atin kahit sa restoration hindi nagamit yung sa restoration hindi nagamit yung Yahweh sa MBS wala sa panahon natin kasi 2012 lang yan eh. Sa 1919 hindi natin naririnig yan eh. Nung nagkaroon ng 2012 lahat pinalitan, isipin mo lahat ng salitang Diyos at salitang Panginoon naging Yahweh. Yung Psalm 23, the Lord is my shepherd, naging Yahweh. Diba? The Lord may watch between me and thee, naging Yahweh. So, ibig sabihin na-corrupt yung translation. Majority ng kaya kami, pinapabuid namin yung MBB. Gumamit ka ng ang Biblia, 1905, sa yung church 1901. 1978, hanggang tapos yung salita ng Diyos isa sa isang magandang translation. Pero yung ngayon ang sumisikat ngayon yung Taglis. Yung Taglis naman wala ka ring mababasang Yahweh at Jehovah doon. So kaya yun ang nire-recommend namin. Kaya kami nagre-racing pa, nagbibigay kami ng mga Bibles, siguro mga 500 na napadala nating Bibles. Ako yung latest. Oh, so continue kami kaya para hindi tayo kasi ang nangyayari ngayon mga pagan names eh either Jehovah versus Yahweh versus Allah wala naman sa original text yun eh. Sabi ng iba paano binigyan kami ng Bible na na MBB. Ang sabi ko yung Yahweh Old Testament lang yun eh. Di New Testament gamitin nyo. Kasi sa New Testament walang Yahweh. Wala tayong mababasa kasi Jesus naman yun eh. So, yun ang isang dahilan na... Pero kasi, di ba, brother, dun sa... Nabasa ko na rin yung New Testament lahat eh. Lahat ng books sa New Testament. Alam ko may nabasa din akong pangalang Jehovah dun eh. Nabanggit din yung salitang Jehovah. Baka nabasa mo yung Watchtower. Hindi, sa Old Tower. Sa Old Tower. Sa Old Testament. Oo, pinag-usapan natin New Testament eh. Si Jesus sa Old Testament, nabanggit din yung salitang Jehovah. Pero anyway, to make it short, huwag na nating pag-usapan siguro na mahaba yan. To make it short. Hindi kapatid, hindi pwedeng hindi pag-usapan eh. Hindi, ibig ko sabihin, naintindihan ko yung sinasabi nating lahat na kailangan natin ma-educate din sa mga bagay na yan. Lagi natin isipin yung sinabi ni Moises. Anong pangalan ang sasabihin ko sa Ehipto? I am that I am. Period. Hindi period yun, kapatid. Kasi who is I am that I am? Jesus said, I am the way, I am the truth. Siyempre, yung kausap kasi ni Moises doon sa I am the I am, yun ang Father eh. Jesus is the Son. Brother, kasi confusing to sa ating lahat. During the Moises time. So, patapusin mo muna ako, kapatid. So, I am and the Father are one. And then sa Jesus never used Jehovah. Jesus never used Yahweh.
The apostles never used those names. Book of Acts never used those names. So why use it? Ang complexion natin ngayon, kung gagamitin natin yung Old Testament name, wala naman sa New Testament name yun eh. Kasi Hindi it's kaya nga we are now educated, we cannot use Jehovah or Yahweh. We are very much educated. Kaya nga hindi naman natin binibigyan, na-educate lang tayong lahat that we are not allowed to use Jehovah and Yahweh. Diba? Kaya okay lang naman yun na malaman naming lahat, di ba? Oh. Kaya nga, Alam na nating lahat yun. Alam na naman nating lahat yun, kaya nga hindi ka natin ginagamit ng... Hindi alam lahat, kapatid. Hindi, ibig sabihin dito sa online group. Sa online group na umaattend dito na 25-27, ini-educate mo kaming lahat, di ba? Do not use the word Jehovah and Yahweh. Yes. Of course, that's why we're not using it. What we are using is the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Tsaka yung sa Acts 4:12, tatandaan nyo, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Anong pangalan? Hindi Jehovah, hindi Yahweh, hindi Allah, hindi Isa, hindi Yeshua, hindi Yeyusa. So, kaya kaya binibigyan natin ng ng information ng iba kasi yung iba dito hindi alam 'yun eh. So, ini-inform natin na ang grupo natin is strictly Jesus. The name of Jesus, it's a given name. Angel Gabriel binigay 'yon. So, 'yun lang. So, kaya tayo nag-aano ng promote ng Bible, nagdo-donate tayo for that purpose. Okay ba? Okay na? Okay. Ayos. Apo. Okay na. Kaya yung kaya ibig ko sabihin, ang pag-i-sponsor ng Bible natin, pakinabang to eh sa new generation. Kasi ang new generation, pag gumamit din sila ng MBB 2012, siguradong mababanggit yung 5,214 times. Kaya isa sort of brainwashing. Kailangan ibahin natin ng reference natin, translation natin, ang Biblia or ang salita ng Diyos o yung latest ngayon na taglis. Anong tawag yun, Brother Mon? Pinoy version. Pinoy Pinoy version. version. So yun ang natin. Gusto natin mag-donate ng Bibles pero yung tatlong lang yun, yung tatlong translation. Tinatanggal natin. Kasi alam niyo mura yung MBB eh. Mura eh. Libre na nga, libre na. Oo, libre na nga eh. Kaya nga sabi yung sa grupo natin, yung yung dyan sa Taiwan, may grupo tayo dyan eh. Brad, marami nagdo-donate sa amin ng MBB. Sabi ko, gamitin nyo na lang yung New Testament. Huwag na yung Old. Ganun lang yun eh. Kasi para hindi masayang. Kasi New Testament church tayo, di ba? We're not Amen. Old Testament church. We are New Testament church. Kaya kung ano yung nakasulat sa New Testament, sa turo, sa church, kaya tinawag New Testament church, we follow the New Testament. So, yun lang. Amen. Okay, meron ba kayo tanong kay brother Charlie? Siguro, Lolo Ador, request na lang na sana makadaupang palad natin siya uli, kagaya ni Prof. Tito Pel. I-rotate natin, depende sa schedule. So, brother Charlie, okay na tong time? O meron kang mga lakad? Naka-mute ka. Na-frozen, naka-mute. Naka-mute pa rin eh. Ang mo, naka-mute oh. May delay lang, may delay. Delay? Parang Pilipinas, ano? may delay ha. Parang nasa Pilipinas kaya ata, brother Charlie ah. Ayun, naririnig ko na po. Yan. Ha? Ayun. Okay. Ang problema natin, pag available po ako, I will surely join you. Basta wag na po kayo mapagod na mag-imbita sa akin at masaya po na nag-uusap at nagpapanalangin tayo at nagkakamustahan. Okay, ganun na lang eh. Siguro inform muna kita ahead of time para sure ahead of time, ganun. Katulad ni Brother Tito, sabi niya ahead of time para at least malaman niya schedule niya. Kasi minsan pumupunta siya sa Pilipinas. So, ganun din ang gagawin natin, Brother Charlie, sa iyo.
Yeah, si Kuya Tito, andito siya sa November 21. Yung nga sabi niya November 21, it's good. At least nag-ano kayo dyan. Saka siguro you're planning for conventions in New York. It's coming sa New York 2027. 2027 po. Yan po yung Filipino-American Convention, ano? Yes, So magpaplano kayo. Si Charlie din ang yata host dun Charlie Bantok. Kuya Charlie, So, na-invite ako mag-speak sa nung 2 years ago sa ICOM, International Conference on Mission sa Columbus, Ohio. Yeah. Nakita kami nila Panahon pa yata ng yun? Panahon pa yata ng pandemic? Opo, nakita kami doon ng maraming kakilala. Sila Mrs. Hoffman, sila yung mga missionary sa Baguio dati, sila Wendy, sila Gibson, sila Irene, Atienza, marami. Yeah. Masaya. Siguro kung kung wala naman pong ibang lakad, makaka-attend po siguro. Sa New York, 2027 ba yan? Yes, usually summertime kasi pag winter doon, malamig doon Mami, halika mag-greet ka rito sa kayo nila. Kilala ka nila, hindi pala Halika. Si Grace. Ito po si Grace. Halika dito. Ito yung ito po yung Mrs. ko, si Grace. Hello, Mami Grace. Bunso nila Tito Pel, ha? Hello. Prof sulit. Sulit. Props ni Erasto, hindi Dan. Dan sulit. Dan. Si Kuya Dan. Hindi, Erasto. Kapatid ng Dan. Tatay. Ni Prof Erasto. Opo. Sila po. Hindi po ako tinantanan ni Grace kaya pinakasalan ko na rin siya. Yun Love story niya. Hallelujah. Amen. So meron pa kayo tanong kay Brother Charlie? So ang difference pala natin 1 hour lang Opo, 1 hour difference lang. Alberta. Alberta. Sa Chicago siguro ganun din Maybe 2 hours, I'm not sure. Alam ko kina Kuya Tito, 2 oras. Sila Tito, Ohio sila, di ba? 2 oras po ang difference 2 namin. hours? Really? So kaya Kuya Tito ngayon ay magna-9 na. Magna-9 na. Parang sila sila Sister Ruth Dehanyo. It's Ohio, Rhode Island. So sa Kuya iyo, John Byron. Hello. Kamusta na? Mabuti naman po. Ikaw ang aking ka-alma mater. Kamusta mga kaibigan? Alma mater ko sa Maturay. Ikaw ang best friend ni Peter. Ikaw ang favorite ni Peter. Na-miss ko na yung ating dati, mga samahan natin dati. Lalo na dun sa Rizal Province. Rizal Province. Nasa Rizal pa rin kayo, Kuya John? Nandito na ako sa Santa Cruz, Laguna. Okay. Pero Laguna pa rin. Laguna pa din. Pero pioneering din ang ginagawa ni Brother Jun dyan. Pioneering din tayo sa Santa Cruz. Si Sister Luz sa sa inyo pioneering din. Si Boyet, kilala mo si Brother Boyet de la Cruz. Opo. Kilala namin si kuya mo, yung namatay. Gilmar. Pero si Kuya Boyet po, naabutan ko sa seminary. Nabutan nyo. Okay. Hindi lang siya nagtuloy. Andyan po ba? Hindi siya nakagraduate. Yung kapatid niya si Samuel, nandyan sa Canada. Nag-meet yata kayo. Opo, nag-meet po kami sa Montreal. Nagpunta kami. Kamusta na lang po kay Kuya Boyet? Saka pangkin namin sa Vancouver. Dalian, sana nyo rin. Mag-off the record na tayo saglit and then magko-closing prayer then linger longer para yung makausap natin si Brother Charlie. Amen. Bago tayo off the record, wala ba kayong tanong tungkol sa Bible
sharing natin katulad ng ginagawa niya na yung sa tawag to bukod sa discipleship na ginagawa niya sa Canada. Wala ba kayo ibang tanong na paano ba tayo makakapag-share? Yeah. Kuya Ador, gusto ko lang i-share to close para sa lahat, para exciting news. Okay. Na-invite ako sa Disciple Making Movement Conference and Church Planting Movement Conference dito sa Calgary recently. Mga disciple makers from all over the world so mayroong consensus tayo na napakaganda. 3 mga leaders natin. Number 1 is we need to make sure that everything that we do in this last days in this last stretch is participation towards bringing into closure the Great Commission. So dapat lahat ng ginagawa natin, mini-measure natin, makakawin ba ng soul to. Number 2, preparing the next generation. Dapat sa church natin, talagang dinidisciple natin yung mga kabataan para maituloy nila yung gawain ng maipasa natin sa kanila. Maihanda sila para ituloy nila yung gawain. And lastly, collaboration. Importante na maintindihan lalo na sa atin sa Churches of Christ, Christian churches, na it will take one more church or one denomination to bring it to closure the Great Commission. We need to collaborate. Sabi nga ni Jesus Christ, those who are not against us are with us. So I think it's napaganda po. Yun yung consensus ngayon recently dito sa amin na we need to make sure that everything that we do is towards the bringing into closure the Great Commission. Number 2, preparing the next gen. And number 3, collaboration. So gusto ko pong ipasa sa lahat yan to yan ngayon ang yan ngayon ang galawan. Yan ngayon po ang galawan sa mundo. Amen. Yung nagsalita ako sa international missionary conference, na ibahagi din po natin yan. Kailangan balik tayo doon sa mandato ng church na soul winning talaga. Okay. Alam mo maganda yan kasi dapat talaga yung we don't know kung last days na kasi marami nagsasabi last days na last days na ng pagkami ni Jesus Christ. Kung hindi man dumating si Jesus Christ, it's our last days on earth. Either it's gonna come. That's true. Yeah. Kaya we have to share the gospel kahit saan tayo mapunta. Alam nyo, magandang ginagawa ni Brother Charlie. We keep praying for him and also for Tito Pel. Sa lahat ng mga nag-invest ng time sa hindi lang money yan time and effort para maturuan ang ating nasa Bible yan teach them. Turuan natin. Tsaka dito alam nyo sa itong grupo natin, napapansin ko nga hindi naman sa dumadami ang ng church planters ngayon dito Katulad Sister Luz, Brother Boy, nagcha-church planting sila. Hopefully, si Brother June, nagmagawa na rin yan. Hoping si Brother Tiope, nagpaplano rin. Okay, si Brother Dave Tagudo, nagsusupport yan ng sa Bataan. Hopefully, makontinue yung ginagawa natin. And then, si Brother Ising, si Brother Charlie Villar, ito Charles din to. Nag-meeting kami for future sa Pilipinas. Sila Brother Eric, yung mga nandito, Sister Ruth. Siguro concern natin talaga spread the gospel diba? Yeah, that's right. Life changing. Amen. Si Brother Boy ito, kilala ni Charlie. Kuya Boyet! Bagong dating. Hello, good evening. Ang iba, good morning. Naalala po, tagal natin din nagkita, Kuya Boyet, ha? Oo nga. Naalala ko yung ninakdown nyo yung dating building ng gumagawa ng ginagawa yung lounge sa seminary. Oo. Kayo ang bumuwag. Kasama yan doon. Kayo ang Hindi, bumuwag ng hindi ko building. makalimutan talaga noon yung kuya mo, si Julmar. Kasi nung lagi niya ako sinasama doon sa gulod, sa Novaliches, dahil meron siyang inaano doon. May ministry siya doon. Aliit.
Wala akong kasama. Tagal na nun, Kuya Buyat Oo nga, tagal na nun. Oh, that was a long time ago, but it's good to see you. It's good to see you. Oo nga. Saglit lang ito yung coming nating naka-join na ba kayo dito sa COCPL ng fellowship? Pag-join kayo, pag-invite kayo kasi lahat ng mga activity natin nandito, tsaka yung coming event, mga speaker, ito si Brother Charlie ng November, si Brother Vic Dungo, ewan ko kung napakinggan nyo na, nasa ano siya ngayon, nasa Australia. Sa Australia siya, babalik sa Isabela. Ngayon, si Brother Perry Allen, California, speaker natin yan, nasa ano siya, meron din siyang yung parang yung institution ng Bible. Hawaii? Hindi, sa Hawaii siya, pero nasa napunta siya ng California. So, siya din. So, yung iba pa, natin dito, kung meron kayong suggestion, ito yung PhilAm Fellowship, nakikita nyo. So, ipa-join nyo, tapos lahat ng announcement, alam ba, si Brother Charlie, pwede ka mag-posting dito. Ito, dito natin pinopost yung mga, natin, activity. Yan, ito, may mga napoposting si JP, yung mga activity nila sa church. Pwede kayong mag-post, okay? Basta ito yung PhilAm, COC PhilAm Fellowship. It's a private group kasi may mga, hindi pa natin pwede ma-public yan. Private muna. So, at least aware na kayo na mayroon tayong grupo sa Facebook. Tsaka meron din sa YouTube na automatic natin yan. Kaya itong mga ginagawa natin, naka-automatic to, i-off ko na yan, off the